Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ay bibigay ko sa inyo yung top 5 na 1 horsepower window type aircon na pinakamatipid ayon sa DOE. So ginawa ko na to dati. Kinuha ko yung top 4 na pinakamatipid. Kaso yung dati ko na video, sa mga hindi pa nakakapanood, eto. Check ko lang dito. Yan, ito yung top. Ito. Yung may nanalo na top 4 na pinakamatipid na aircon ayon sa DOE. So ito naman na video na to ay about dun sa pinakamatipid talaga, dun sa tines ng mga DOE. So ngayon yung topic natin ay yung top 5 na 1 horsepower, yan, window type aircon. So focus lang natin dito yung pinakamatipid or yung power consumption nila. So ang ginawa ko, inipon ko lahat ng tines ng DOE, tapos sinort ko at hinanap ko yung mga window type na 1 horsepower. Yan. Ngayon ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga yun. So nag-base ako dun sa power consumption nila. Yan, nandito sila ngayon, nakakulay lang sila na white para mamaya isa-isahin natin. Kukulayan ko lang ng kulay black para lumitaw sila. So ang kukunin lang natin dito ay yung power input or yung wattage niya. Yan. Tsaka yung 9 hours na usage ng aircon sa isang buwan. Tapos yung 24 hours na power consumption niya. Yan, isang araw lang to para may magka-idea kayo. Tapos yung online price nila. So disclaimer lang muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa mga na-search ko. Based lamang dun sa database ng DOE. Yan. Kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo na lang sa comment section. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. So yung mga naiinip sa ganitong video ko, pwede nyo namang skip tapos pumunta na kayo kagad kung alin yung top 5. Yan. Mamaya, lilitaw yan dito. Palilitawin ko lahat. So kung naiinip kayo sa ganitong video, pwede nyo naman ni-skip. Kasi hindi ko pwedeng ilagay na lang yung top 5 tapos sasabihin ko ito yung top 5. So kailangan pakita ko din yung proof kung saan ko nakuha at paano nila nakuha. Okay? So ngayon start na tayo. Start tayo sa number 5 mula sa mataas magkonsumo pa tipid hanggang sa mas matipid. Okay? So yan, kukulayan ko lang ng black to. Nandito na lahat yan. So yan. Ito yung number 5. Take note guys ha, 1 horsepower tayo dito na window type ha. Ito yung category natin. Yan. Yung number 5 ay yung Coppel. Yan. Nung sinort ko dun sa database nila, lumitaw na pang 68 yan. Ito. Itong Coppel. Okay? Tapos ito yung model niya. Yan. Tapos ito yung cooling capacity. So ngayon kukunin natin yung power input. Kukunin natin yung mga info dito. Papakita ko sa inyo para transparent tayo. Yan. So search lang natin dito. So ito yung sa DOE. So legit talaga yan. So search muna natin yung model or check muna natin para sure. Okay, yun. Tama. Yan, 1 horsepower siya. Tapos, yung refrigerant niya, R32. Okay, good dyan. Yun yung latest. So, yan. Kunin natin yung power input o yung wattage niya. Ito. Lagay natin dito. Para mamaya, makita natin yung comparison nilang lahat. Yan. So, next natin, yung 9 hours na paggamit sa isang buwan. So, kasi dito, nung tinest to, 9 hours yung ginamit nila. Ito. Okay. 30 days or 1 month. Yan. So ito, hindi ako sure dito.
Pero ito yung formula nila na ginamit. So sa isang buwan, yung 9 hours na paggamit, nakakonsumo siya ng 100.17 kWh. So yung ginamit nilang rate dito ay 10 pesos. Yan, nakalagay dito. So katumbas siya ng 1,000. Yan. Okay, lagay natin dito para makita nyo. Yan, ito yung, so isang buwan na to Isang buwan na yan. Pero bababa pa yan kasi nga itong mga to ay inverter. Kasi kung makikita nyo dito sa formula nila na ginamit, yung ginamit nila na wattage ay nakapix siya sa 742. Yan. So bababa pa yan, nakadepende na lang yan sa paggamit mo at kung tama yung paggamit mo. At kung tama yung nabili mo na horsepower sa room nyo. Okay? Napaka-importante niyan. So, ngayon, nakuha na natin yung 9 hours na paggamit sa isang buwan. Ngayon, para magka-idea kayo kung gagamitin to ng 24 hours. Yan. Lagay natin dito, 24 hours. Tapos, 1 day. Yan. So, lalagay natin na rate ay 10 pesos para magkapareho na lang. So, yung rate, guys, iba-iba yan na. Depende sa lugar. So, yung ginamit lang dito sa test na to ay 10 pesos. Yan, 10 pesos. So, sa 24 hours na paggamit, ay nagkonsumo siya ng 89.04 kung ang power consumption sa lugar nyo ay 10 pesos. Okay? So, lagay natin dito para makita natin mamaya yung comparison nila. Yan. Okay? So, ngayon, yung price. So, yung price naman ay kinuha ko yung price nila online sa Lazada. Kasi ito yung na-search ko sa Lazada. So, ang mga to, yung mga list na to ay hindi to sponsor. So, nag-search lang ako sa Lazada kung available yung mga unit na to. So, ngayon, search natin yung price, kung magkano nga ba, para lang magka-idea tayo. Pero kung makakita kayo ng mas mura sa ibang shop, mas okay. Okay? Yung price nito ay 25,800. Yan. So, ito yung seller. Okay, so kunin natin yung price. Siya nga pala guys, hindi na tayo pupunta sa mga ibang specs niya. Ilagay ko na lang yung mga link sa description, kayo na lang tumingin. Okay, basta ang focus lang natin dito ay yung ano nga ba yung pinakamatipid. Tapos kayo kung tatanungin nyo ako kung ano yung pinakamatibay mamaya, hindi ko kayo masasagot. Basta yung focus lang natin dito ay yung pinakamatipid. Kasi nga wala naman akong data kung alin yung pinakamatibay. Okay? Yan. Ano na ba tayo? Okay. Ito yung price niya, 25,800. So, yan. So, compact to. Yan. Nakalagay dyan. Okay. So, yan. Kayo na lang tumingin sa mga specs niya. Ilalagay ko yung mga link dyan sa baba. Pati na din itong Lazada. Para kung sakaling gusto nyong mag-order. Okay. So, number 4 na tayo. Para mapabilis tayo. So, kulayan ko lang din yung number 4. Yan, Coppel din. Yan, sa rank niya. Yan, ito yon nung sinort ko. Number 64 siya. Yan. So, ito yung model niya. Tapos, ito yung cooling capacity. So, pareho lang sila ng cooling capacity dito sa number 5. So, magkakatalo na lang sila niyan sa wattage. Okay, search natin sa DOE. So, close muna natin to para hindi tayo malito. Okay, check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. So, naka R32 din yung refrigerant niya. Ito. So, yung power input or wattage niya, ito. Mas mababa siya kaysa dito sa pang number 5. Kaya mas matipid siya. Same lang yung cooling capacity pero mas mababa siya ng 2. Dalawa lang. Malapit na malapit lang to.
Minsan, hindi na nagkakatalo to. Depende na lang sa paggamit mo kung tama yung paggamit mo. Okay? So, ngayon, yung 9 hours na paggamit. So, tulad nung kanina, pareho lang din. 10 pesos lang din yung ginamit na rate. So, ito lang din yung formula na ginamit. So, sa isang buwan na paggamit sa 9 hours, yan, ito. Ito yung nakuha niya. Okay, paste natin dito para mamaya yung comparison. So, sa 24 hours, lagay natin. Para lang makita nyo at transparent tayo dito na tama yung mga info na binibigay ko. Okay, yan, malapit lang. So, ngayon yung price. Kano nga ba to? Okay. Ito, mas mahal naman siya. 29,825. So, lagay natin dito. So, mas mahal siya. Yan. So, nga pala guys, itong list na to, alagay ko dito para as of October yung date natin ngayon. So, posible pa namang magbago to in the future. Pero ngayon, ito ngayon yung pinakamatipid. Kasi baka mag-test ng ibang aircon o may mga lumabas na ibang aircon na mas matipid sa mga to. Kaya magbabago yung list na to. Pero titignan ko, chinecheck ko every 4 months, mga ganun, or 5 months. Tapos update ko na lang to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para ma-notify ka. Okay? So yan, tulad na sabi ko kanina, mas mahal tong number 4. Pero mas matipid siya, pero konti lang. Yan. Okay, number 3 na tayo. Yung number 3 ay dowel. So sa list, nung sinort ko, nasa 60 siya. Yan. Tapos yung model niya, ito. Tapos yung cooling capacity niya mas mababa. Okay? So ngayon kunin natin yung wattage niya. Yan, ito yun. So, check muna natin para makasiguro tayo. Yan, tama. So, yung refrigerant niya na ginamit ay R32. Good dyan. Yan yung pinaka-latest. Tapos, yung wattage niya ito, mas mababa yung wattage niya kaysa sa dalawa. Kaso, mas mababa yung cooling capacity. Yan. So, ngayon, yung 9 hours. Eto. Yan. Okay. Same lang din nung kanina. So, kukunin lang natin ito. Kung magkano yung na-consumo sa 9 hours within 1 month. Yan. Mas mababa siya. Kasi mas mababa yung wattage niya. So, ngayon kunin natin yung 24 hours. 24 hours. Tapos, 1 day. Okay. Tapos 10 hours yung, ay 10 pesos yung rate. Lagay natin dito. Okay, mas mababa siya. Ngayon yung price niya, magkano nga ba to? Okay, dito sa Lazada, dito din sa Dowel, yan, ito yung price niya. Yan, legit yan. Ito yung shop mismo ng Dowel sa Lazada. Yan, 27,998. So, lagay natin dito. Yan. So, mas mura naman siya dito sa number 4. Pero mas mura pa rin yung number 5. Yan. Pero kung nakikita nyo yung konsumo nila, medyo malapit lang. Yan. Okay. Ito yung sa 24 hours guys ha. 24 hours lang to ito. 1 month na. So tulad ng sabi ko kanina, bababa pa yan. Kasi nga inverter to. So ngayon guys, yung number 2. Yan. Yung number 2 natin ay Hanabishi. Yan. Pang 59 siya. So makikita nyo, magkakalapit-lapit lang. Yan. So yung Hanabishi, ito yung model niya. Yung cooling capacity niya, nag-search ako sa Lazada, wala ay sa mismong Google, wala akong mahanap. Nag-search din ako sa mga shop na nagbebenta nito,
sa mismong Lazada, wala din. So kung meron kayong mahanap, paki-comment na lang sa comment section para makompleto natin tong info na to. Skip ko na lang sana to kaso parang hindi naman fair yon. Ang kinukuha ko kasi talaga yung top 5 na window type. So sabi ko isasama ko na lang din. So yan, kunin na din natin yung power input niya tsaka yung ibang info dito. Okay? Yan. Gusto ko kasi talagang accurate yung info na ibibigay ko sa inyo. Yan. Search muna natin tong model kung tama. Okay, tama. So naka R32 din siya. Ito. Tapos yung power input, ito, same din pala nung yan. Okay guys, sasabihin ko na para mapabilis tayo. Etong top 3 natin, magkakamukha lang ng power consumption. Kasi same lang din ng power input. Yan, o yung wattage niya. So, same lang din yan. So, mamaya papakita ko kung anong yung number 1. O kung ano pa yung isa dito sa top 3. Kasi magkakamukha lang ng power consumption to. Okay? Yan, sinabi ko na kagad para mapabilis tayo. So, ngayon, kunin ko ngayon yung 9 hours. Ito. So, same lang din, malamang. Kasi nga, same lang ng wattage. So yan, papakita ko lang kung tama or papakita ko lang sa inyo na same lang yung info. Okay, para transparent tayo dito tulad ng sabi ko kanina. So yan. Okay, same lang din. Yan. So ngayon yung price nito, magkano to ngayon? Ito yung price niya. Okay. Ito yung price niya, 28,420. Okay. Tingnan natin yung ibang specs dito. Ito yung itsura niya. Basta guys, kayo na lang mag-check para mabilis to. Kasi kung isa-isahin pa natin na i-check yung picture, yung mga specs niya, baka matagalan tayo. Kasi yung focus lang naman natin dito kung ano yung top 5 na pinakamatipid na inverter na window type. So mga inverter to lahat. Okay? So yan. Nasa number 1 na tayo. Yung number 1, ito yung number 1. Yan. Yung TCL. So ito yung bago nung TCL. Yan. So guys, kaya naging number 1 to. Sinundan ko lang yung sa database nila. Kasi ito yung rank nila. Nung sinort ko, ganito sila lumitaw. So kahit na magkakapareho yan ng wattage, nag-base pa rin ako dun sa database ng DOE. Okay? Yan. Yung sa taas nito, yung 57 hanggang 1, yung yung mga split type, tapos yung mas mababang horsepower. Okay? Yan, so kunin natin yung papakita ko. Dahil nga magkakamukha lang naman mga to, papakita ko kung dito sa mismong DOE para lang transparent tayo dito. Yan. Okay, tama. So tingnan nyo, R32 din. Tapos yung wattage niya, ito, same lang din. Okay, same lang din dito. As yung competition nila, same lang din dito. Okay? So, yan. So, nagkakatalo na lang talaga yan. Depende sa paggamit mo. Sa 24 hours. So, check natin ulit. Para lang. Yan. Para sa inyo. Yan. Okay? Yan. Yun yung magkakapareho lang. Ngayon, yung price niya, magkano nga ba siya? Para makompleto na natin yung info. Kunin na natin yung price niya. So, yung price niya ay 19,480. Sa ngayon guys yung mga price nito sa ngayon na nire-record ko tong video na to. So yung shop niya ito sa TCL mismo. So lalagay ko na naman sa description tong mga link na to kung gusto niyo i-visit. Okay? So yan, lumilitaw na
Yung number 1 yung pinakamatipid. Ito, yung bago. So ito yung pinakabagong na window type aircon ng TCL. Meron akong video nito, pero hindi yung review talaga. Inano ko lang, pinakita ko lang kung ano yung mga specs niya. Hanapin na lang sa channel ko. Okay? So yan yung comparison nila. Kung makikita nyo, itong tatlo, pareho lang yung consumption nila. Ito yung top 3. Ito yung sa baba, yung Coppel. So yung mga aircon na to, yung dito, etong 4 na to, hindi ko alam kung kailan ni-release. Ito alam ko, bago lang eh. Bago lang yan. So itong tatlo, hindi ko alam kung kailan ni-release. Pero yung aircon na to, available pa online, pero hindi na ako sure kung available pa sa physical store. Take note guys, October 2023 to Yan. Tsaka yung info na to ay galing mismo sa DOE. Okay? So yan guys. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Para ito dun sa mga naghahanap ng mga aircon na 1 horsepower na window type. Yan. Inverter pala ang mga to guys Itong 5 to inverter. Okay? So yan. Kung meron man akong nasabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron pa kayong gustong idagdag, or kung meron kayong mga suggestion, ilagay nyo lang yan sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan guys, hanggang dito na lang tong video na to para hindi naman humaba. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood. Bye!